Okay? Ready na ba tayo? Di ba kayo inaantok? Pag inantok pa kayo, ewan ko lang, no? Palagay ko naman, mga kapatid, talagang ang Diyos ay may ginawa na napakaganda sa ating buhay na hindi tayo dapat matulog, no? Dahil kung titingnan natin, yung binigay ng Panginoon, yung natanggap mo at yung naramdaman mo, sa oras na ito ay hindi na talaga tayo, maaari bang sabihin natin, ay wala na tayong karapatan pang mga bagay na ating katamaran, yung ating Panginoon. Sapagkat, sabi ko nga po mga kapatid, pag ang Diyos ay wala sa puso natin, wala pong direksyon ang buhay natin. Pero bakit nagkaroon ng direksyon at nandito tayo? Ang ibig sabihin, may Diyos ang ating puso. Yun ay walang iba, kundi yung ating Panginoong napakabuti. Okay? At sa ating pong pag-aaral ay ang aking pong pinangamakitang kong dito ko po kinuha sa Joshua chapter 24, verse 14 hanggang 24. No? Ito po yung sinasabi. Sabi nga po dito, ay sabi rito sa ating pag-aaralan, ay pinamagatan kong set my people free to serve me. Palayain mo ang aking bayan para ako ay kanyang mapaglingkuran. Yan po mga kapatid. Kaya nga po, dito sa aklat ng Joshua, kukunin na lamang po natin yung 14 at tatalon tayo sa 19. Sabi po dito mga mahal kong kapatid, ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya na sa pagtatapat. Yan. At sa katotohanan at inyong alisin ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga magulang sa dakoroon ng ilog ng Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. 19. Sinabi ni Joshua sa bayan, kayo'y paglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang banal na Diyos ay mapanibuguing Diyos, hindi niya pinatatawad ang inyong pagsalangsang ni ang inyong mga kasalanan. Yan. Sinasabi, mga kapatid, sa banal na kasulatan, sa ating pong inasa, na ito po ay tumutukol na kung saan ay gustong palayain ng Panginoon ang kanyang bayan upang siya'y mapaglingkuran. Lord, maraming salamat sa iyo sa umagang ito. Ay napakadakila mo, Panginoon. Wala kang katulad sa aming mga buhay. Lord, tabasin mo ang puso ng bawat nakikinig, Panginoon. At ikaw, O Lord, ang paghari sa puso ng bawat isa. Turuan mo kami, Panginoon, na maunawa at maintindihan ang mensaheng nais mo, Panginoon, na sa amin ay aming kainin bilang espiritual sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, dakila ka, ito po ang aking dalangin in Jesus' name. Amen! God is good! All the time! Anong ibabayad mo sa kabutihang ginawa ng Panginoon? Hindi niya kailangan ng pera mo. Yung ginawa ng Panginoon na himala sa buhay mo, ano yung pwede mong ipalit sa Kanya sa oras na ito? Palakpakan mo ang Diyos. Walang silbi ang pera mo. Ang may silbi at ang gusto ng Panginoon, binibigyan natin siya ng parangal sa ating buhay. Always, every day, minuto mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, lagi natin siyang pupurihin at paglilingkuran. Katulad nga po mga mahal kong kapatid, dito sa ating pong binasa, sabi ko nga po, dito mga makikita natin, na kung ang usapang paglilingkod sa Diyos at pagsunod sa Diyos, mga kapatid, ito po ay hindi nakadepende, Hindi nakadepende sa sumpong ng isang tao o sa mood ng isang tao. Hindi po pwedeng sabihin, nasa mood ako, pwede kong paglingkuran. Meron akong, tawag dito, meron akong sumpong, maglilingkod ako sa Panginoon. Ganyan po ang ginagawa ng iba. Ginagawa nila ang Panginoon na para bang isang bagay na walang halaga, isang bagay na kung saan parang ginagawa nilang biro ang mga sinasabi at inuutos ng Panginoon. Maliwanag po ang sinasabi ng Galatia 6:7. Ang sabi po ng Galatia chapter 6 verse 7,
hindi ako napabibiro sa iyo. Huwag mo kong bibiruin. Kung maglilingkod ka sa akin, maglingkod ka. Kung ayaw mo, maglingkod ka kung gusto mo. Ang sabi niya, hindi ako nakipagbibiruan kahit kanino man. Wow! Tingnan mo yung sinabi niya? Kaya, ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat lahat ng ihasik ng tao ay siya naman niyang aanihin. Church, sa usaping paglilingkod, sa usaping pagsunod, mga mahal kong kapatid, no? Ito po ay hindi nakadepende kung kailan natin gustong paglingkuran ng ating Panginoon. Huwag nating gawin, mga mahal kong kapatid, na yung Diyos na nagbigay ng kanyang buhay, na yung Diyos na nag-alay ng kanyang buhay, yung Diyos na nagtiis ng latay na dapat ay sa atin. Mga kapatid, napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit kailan, kung inyong natatandaan, no? Ito pong nagdaang kalamidad sa ating mga buhay, mga mahal kong kapatid. Ang Diyos po ay hindi nagbiro sa kanyang mga anak. Ginawa ng Panginoon yung part niya para sa atin. At ang gusto ng Panginoon, gawin natin yung part natin para sa Kanya. Ayaw po ng Panginoon, mga kapatid. Nasabi nga po ng nagturo kanina, kung malamig ka, malamig ka. Ayaw ng Diyos nang malahininga ka. Ang gusto ng Panginoon, magsilbi ka. Kung gusto mong magsilbi, kung ayaw mong magsilbi, nasa sayo. Kaya nga po, mga kapatid, dito po sa ating pinag-aaralan, sabi ko nga, hindi nakadepende sa mood ng isang tao sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, tingnan natin po, mga kapatid, ilagay mo nga sa Exodus chapter 7, verse 16. Ang utos ng Panginoon kay Parao, hayaan mo ikang lumabas. Palayain mo ang aking bayan para ako ay kanilang mapaglingkuran. Maliwanag po sa usaping paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi po tayo dapat nagwawalang bahala o nakadepende. Ang Diyos, lahat ng ginawa niya pa ay mabuti para sa iyo. Ngunit ang hinihingi lamang ng Panginoon, kapatid, kilalanin mo siya sa bawat sandali ng iyong buhay. Ang gusto lamang ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, ilagay mo siya sa unahan ng iyong buhay. Sabi nga po, mga kapatid, lumabas, hayaan mo na lumabas. What is the meaning of lumabas? Mga kapatid, lumabas na po daw tayo sa mundo na pinag-aharian ni Parao. Makikita natin, mga kapatid, sino ba yung Ehipto at sino yung Parao sa buhay natin sa oras ito. Konektado pa rin ba sa buhay natin sa oras na ito? 100% yes, mga kapatid. Connected pa rin sila sa buhay ng tao sa mundong ito. Kaya nga sabi po, palayain mo ang aking bayan. Ang ibig sabihin, iwanan na natin ang Ehipto ng kasalanan sa ating mga buhay. Yan po yung sinasabi, mga kapatid. Ano? Ang sabi sa Exodus chapter 7 verse 16, at iyong sabihin sa kanya, sinugo ako sa iyo ng Panginoon, Diyos ng mga Hebrew, na sinabi, pahintulutan mo ang aking bayan ay yumaon upang sila'y makapaglingkod sa akin sa itang, at narito hanggang ngayon hindi mo dinirinig. Hindi mo dinirinig, ang ibig sabihin, ayaw mong sumunod, Parao. Ayaw mo pa rin ibigay. Ayaw ka pa rin sumuko. Ayaw ka pa rin sumunod. Kaya nga, ang sabi nga po ng Galatia chapter 6 verse 7, ang Diyos ay hindi nakikipagbiruan sa atin. Kung gusto mo sa Diyos ka. Kaya nga po, mga kapatid, meron pong binabanggit dito sa atin. Sabi nga po, mga kapatid, dito sa Exodus 32 verse 26, pero huwag mo nang ilalagay. Gusto kong bigyan ng diin, mga kapatid, ano
Ano ba yung Ehipto? Ang Ehipto, mga kapatid, ay lumalarawan sa ating mundo. Amen? Lumalarawan sa mundong ating ginagalawan. Ang Ehipto, mga kapatid, ay isang lugar na makasalanan na ang mundong ating ginagalawan ay lipos ng kasalanan. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon, lumayo na kayo, lumabas na kayo. Ngayon, mga kapatid, ang typology ng leadership ni Parao ay si Satanas. Naniwala kayo? Si Satanas po, ang typology, ang ibig sabihin po ng typology, symbol, characteristic, mga kapatid. Yan po ang typology ng leadership ni Parao. Ay si Satanas o ang Diablo. Yan po ang katotohanan. Siya po, yan po ang larawan ng leadership ni Parao ay si Satanas. Sabi sa kanya, palayain mo bayan ko. Pag hindi mo pinalaya yan, mananagot ka. Lalagyan kita ng maraming salot sa buhay mo. Kaya nga po, mga mahal kong kapatid, merong binabanggit sa aklat ng Lucas chapter 5 verse 4. Sabi rito, pumaroon ka sa laot. Anong ibig sabihin, mga kapatid, nang pumaroon ka sa laot? Lumayo ka ng malayong malayo sa sanlibutan at sa lugar ng mga makasalanan. Yan po ang ibig sabihin, mga kapatid, nang pumalaot ka, pumunta ka sa malayo, iwanan mo na ang anino ng Ehipto, iwanan mo na ang leadership ni Parao. Ang ibig sabihin, mga kapatid, alisin mo na yung mga Diyos na nakakintal sa puso mo. Yan ang sabi, mga kapatid, marami ka pang Diyos na hindi tinatanggal sa buhay mo. Pastor, lumalarawan lang ba yan Diyos na yan sa Diyos-Diyosan? Hindi lang yan. Isang parte lang yan, mga kapatid. Pero ang katunayan, maraming Diyos minsan na kumukontrol sa buhay natin. At ito'y walang iba, yung Diyos ng kataasan sa buhay natin. Hindi po ba? Kaya nga sabi ng Biblia, ang sino man ikang nagpapakababa, aking itataas. Anong simbol ni Parao? Kataasan, pagmamalaki. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, palayain mo ang aking bayan. Church, gusto ng Diyos, lumaya na tayo. Ano pa ba yung Diyos na hindi mo kayang tanggalin sa buhay mo? Anong klaseng Diyos, mga kapatid? Pastor, ano yung mga Diyos? Diyos ng kataasan, Diyos na wala kang kinikilala kung hindi ang iyong pera, Diyos na kung saan punong-puno ka. Gusto niyo sabihin ko? Ng kayabangan sa buhay. Alam niyo, mga kapatid, kaya nga po tayo tinuturoan ng Panginoon na pumaroon tayo sa laot, lumayo ka sa malayong malayo, sa sanlibutan at sa lugar ng mga makasalanan. Church, tandaan mo, hindi po kalooban ng Diyos na isang Kristiyano ay maglingkod sa mundo. Amen? Hindi kalooban ng Diyos na ang tao o ang isang Kristiyano ay maglingkod sa mundo. Naintindihan niyo ibig sabihin? Romans chapter 1 verse 12, Romans chapter 12 verse 1 hanggang 2. Anong sabi, mga kapatid? No? Yun na yan. Romans chapter 12 verse 1 hanggang 2. Romans. Okay. Sige, ako na. Kaya nga, sabi dito, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos sa kalooban ng ating Panginoon. Church, maliwanag po yung sinasabi, hindi po tayo dapat
compromise, makipagkompromiso. Sabi nga, hindi kalooban na ang isang Kristiyano po ay maglingkod sa mundo. Okay. Meron tayo, mga kapatid, 2 points lang. Ang gusto ng Panginoon is sincerity. Katapatan. Ang nais ng Panginoon. Ano? Katapatan. Sabi nga po ng 1 John chapter 2, verse 15. Yan. Kaya nga, mga kapatid, sincerity sa pagsunod sa ating Panginoon, meron kang aalisin, meron kang babaguhin, at meron kang tatalikuran. Di ba? Kapatid, talikuran mo na si Inday. Wala kang makukuha kay Inday. No? Alam nyo? Sister Janine, hindi pa kompleto pagkatao mo. Naniniwala ka sa akin? Sino unang nilalang? Si Adan. Nung pinatulog si Adan, ano kinuha? At yung dandyang anong ginawa? Ginawang? Yan. Anong punto? Turn between two lovers, feeling like a fool. Di ba? Huwag kayong tatawa. Tatawa kayo. Totoo naman. Sinong kayang kumanta ng Turn Between Two Lovers? Ali ka rito. Sabihin mo. Ang salita ng Diyos, 4:12 ng Hebreo, ay parang tabak na 2 tali. At kung ikaw ay nahihiwa, sabihin mo, praise the Lord. At kung ikaw ay nasasaktan, sabihin mo, kay buti ng Panginoon. Dahil pinaalalahanan ako. Church, ang buhay natin ay iisa. Ang kaluluwa natin ay iisa. Huwag mong sayangin. Habang buhay ka pa, paghandaan mo. Dahil darating ang panahon. Darating isang babagsik na paghuhukom. Na kung hindi mo iingatan ang iyong kaluluwa, na kung hindi mo babantayan at hindi mo papahalagahan, doon ka na lang kumanta ng Turn Between Two Lovers. Di ba? Kaya nga alam nyo mga kapatid, no? Yun po mga kahaloob, mga kapatid ko. Ang gusto ng Panginoon, marami tayong tatanggalin. Pastor, anong gagagawa ko? Sila lumalapit sa akin. Kasalanan ko ba maging guwapo ko? Di ba, Brother Leo? No? Kasalanan ko ba, Pastor to? Di ba? Sister Janine, kasalanan ko ba kung ako hinahabol? Dati akong umiiyak, ngayon ako ang iniiyakan. Pirin mo yan. Talaga nga naman. Di ba? Wala tayong magagawa. Lahat ng anak ng Diyos magaganda. No? Pag sinabi mong pangit ka, hindi ka anak ng Diyos. Tama? Sabi nga, ginawa kita ayon sa aking wangis, kaya maganda ka. Kaya nga mag-ingat kayo sa tukso, mga kapatid. Bakit? Lahat ng anak ng Diyos magaganda at gwapo. Di ba? Di ba? Sabi ko sa Sister Janine, okay ka di ba? Yan. Kaya, kung alam ko lang, nang ituturo mo, ay tungkol sa turn between two lovers, sana hindi na ako umatin. Dahil alam ko, sakula ko. Yan. Kaya nga, sabi ko nga po, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan mo ang sincerity o katapatan at sa pagsunod mo sa ating Panginoon, ay marami kang aalisin sa iyong buhay. Aalisin mo na, mga kapatid, ang dating ugali mong palapintasin ka. Yan. Alisin mo na yan. Alisin mo na yung sa buhay mo yung akin ito. Ako lang. Ako lang ang magaling. Kung wala ako, wala nang gawain na yan. Pero mo. Alisin mo rin yun. Ano pa? Marami siyang babaguhin. Ano yung babaguhin niya, mga kapatid? Babaguhin niya yung attitude natin. Sabi nga, kung ang pulis, makikita mo ang kanyang identity pag siya'y naka-uniforme. Amen? Alam mo yung siya'y pulis. Ang isang basketball player, makikilala mo kung ano yung kanyang uniforme. Sa Kristiyano, anong uniforme ang suot-suot mo? Sinong magaling sumagot? Anong uniforme ang suot-suot ng isang Kristiyano?
Ang uniforme ng isang Kristiyano, ang sinusundan at sinusuot ng isang Kristiyano, walang iba namumuhay ayon sa kalooban ni Kristo. Amen? Hallelujah! 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 Kaya nga po mga kapatid, no? Sabi po dito, mahal kong kapatid, Exodus chapter 32 verse 26. Dito nga po mga kapatid, sa paglilingkod makikita natin marami tayong aalisin. Ang sabi po dito mga kapatid, sabi ni Moises, who is on the Lord's side? Let him come unto me. Sino ang nasa side ng Panginoon? Hali kayo. Sumama kayo. Makipisan kayo. Sabi nga, tumayo nga si Moises sa pintong daan ng kampamento at sinabi, sino mang sa Panginoon, ang kiling ay lumapit sa akin at ang lahat ng mga sa anak ni Levi ay mapipisan sa kanya. Yun po sinabi rito, who is on the Lord's side? Let him come and follow me. Ang sabi ng 1 King chapter 18 verse 21, if the Lord be God, sabi ni Elias, follow me. But if Baal, then follow him. Sabi po rito, kung ang Diyos ay Panginoon, halika kayo, sumama kayo sa akin. At kung si Baal, doon kayo kay Baal. Yun po yung kanyang sinabi. At sinabi ni Elias ay lumapit ang buong bayan at sinabi, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan ng dalawang isip? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa Kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Maliwanag mga kapatid, hindi po tayo pinipilit ng Diyos na sumunod sa Kanya. Pero tandaan mo, kapatid, walang sumunod at walang nakinig sa Diyos na napahamak ang buhay. Subalit, kapatid, maraming humiwalay at ayaw sumunod sa Diyos na pariwara ang buhay. Salamat tayo mga kapatid sa buhay natin, nandito tayo. Magpasalamat tayo mga mahal kong kapatid, nandito tayo. Ibig sabihin, sumusunod tayo, maganda ang direksyon ng ating buhay. Wala pong direksyon ang buhay ng isang taong hindi naglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat ang hari at Diyos ng kanyang buhay ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Subalit ang mga Kristiyano o mga anak ng ating Panginoon, na yun ay walang iba kundi ikaw, ako, tayong lahat ay naririto. Ang suot mong uniforme, walang iba kundi si Kristo. Yan po ang katotohanan, mga mahal kong kapatid. No? Yan. Sincerity ang sinasabi, mga kapatid. Kaya nga, pinamili sila. Sabi ni Moises, sige, dito kayo sa side ng Panginoon. Ang sabi ni Elias, sige, dito rin naman kayo kung kayo ay sa Panginoon. Ngayon, lagi na lang tayong bitin sa ating tanungin ko kayo, anong itsura ko ngayon sa harapan nyo? Gutom na ba kayo? Ha? Yan. Gutom na raw sila. Ibig sabihin, tingin nyo sa akin, wag na, natin ituloy. Ngayon, sabi nga, pangalawang points, matatapos na po tayo, mga kapatid. Sabi rito, believe and trust. 1 Samuel chapter 17, verse 37. Kumbaga, mga kapatid, sa military, ang sabi po ng military, obey first before you complain. Sumunod ka muna. Huwag ka reklamo ng reklamo, sumunod ka muna sa Panginoon. Walang reklamador na papasok sa kaharian ng Diyos. Maniwala kayo, mga kapatid. Pero lahat ng masunurin, mga kapatid ko, may pangako ang Diyos. Yun po yung sinasabi dito. Obey first before you complain. Walang sumusunod sa Diyos na napahamak ang kanyang buhay. Ngunit maraming sumuhay na napariwara ang buhay. Sa lahat ng panahon, mga kapatid, tandaan natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, obey first. Sumunod muna tayo bago tayo mag-complain. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, may pakialam ang Diyos sa buhay natin. Yan po ang katotohanan. Sabi po dyan, believe and trust. Sabi po sa 1 Samuel chapter 17, verse 37. Dito mga kapatid,
Makikita natin dito sa pangyayaring ito sa buhay po ni Haring David. Na siya ay naniwala at nagtiwala sa Diyos na kanyang nakilala. At sa kanyang ginawa, sa kanyang pagbibigay ng tiwala, at siya'y naniwala dito sa Panginoong kanyang pinaglilingkuran, ang sabi rito mga kapatid, kung babasahin mo yan, sasabihin ko sa iyo, ikaw yan. Ikaw yan. Ikaw yung nakasulat dyan. Ganyan ka, mga kapatid. Sabi ni David, ang Panginoon ay nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon at sa pangamot ng oso ay siyang nagligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, yumaong ka at ang Panginoon ay sumasa iyo. Kaya nga po mga kapatid, sinasabi ko, ang 1 Samuel chapter 17 verse 37, mga kapatid, sinasabi ko nga po mga kapatid, angkinin mo, ikaw yan. Na kung ikaw ay magtitiwala ng lubusan at susunod sa ating Panginoon, mga kapatid, ang isang sundalo ang ginawa rito kay Haring David nung siya'y makipagtunggali sa isang higante, siya ang ipinront. Siya ang nakapront. Pero tingnan mo. Pero hindi siya ang lumaban, kundi ang Panginoon sa buhay niya. Ang sabi sa kanya, hindi ako magaling, bata ako, wala akong kakayahan. Compare dito sa kalaban natin na ito. Pero anong sabi ni David? Hindi ako ang lalaban para sa iyo. Dahil ako'y walang kakayahan para ikaw ay gapiin. Pero isang kasiguruhan, isang katiyakan ang pwede kong sabihin sa iyo sa oras na ito. Hindi ako ang lalaban sa iyo, yung Panginoong Diyos na pinagtitiwalaan ko. Palakpakan mo ating Panginoon. Hallelujah! 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 Sabi ko nga po, mga mahal kong kapatid, kaya nga, mga mahal kong kapatid, sa bawat sandali ng ating buhay, sabi nga po ng ating Panginoon, sa Liberation chapter 3, verse 20 hanggang 21, sabi niya, anak, ako'y nakatayo sa iyong pintuan. Sino mang magbukas ng pintuan, ako ay papasok. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, bakit nabanggit ang bagay na ito? Ang ibig ko pong sabihin sa inyo, mga mahal kong kapatid, na kung ating pagtitiwalaan ang kakayahan at kayang gawin ng ating Panginoon, kaya niyang pakialaman ang ating buhay. Kaya niya siyang may kontrol ng lahat sa ating buhay. Kaya nga po mga kapatid, sabi niya, kung ibibigay mo sa akin ang iyong paglilingkod, kung ibibigay mo sa akin ang iyong pagsunod, kaya nga ang sabi niya, palayain mo ang aking bayan, pag hindi mo pinalaya ang aking bayan, sabi niya kay Parao, mananagot ka sa akin. Kaya nga po sabi ko sa inyo mga kapatid, ang larawan ng Ehipto ay naririto sa ating mundo. At ang typology ni Parao o ang leadership ni Parao ay si Satanas. Mag-ingat tayo mga mahal kong kapatid. Baka tayo ay matuklaw ng ahas. No? Si Satanas ay patuloy na gumagala at naghahanap ng masisila. Beware! Dapat always alert ka mga kapatid. Alam mo, para manalo ka sa isang digmaan, alam mo ang posisyon ng kalaban. At alam mo kung anong weapon na dapat ginagamit ng kalaban para sa iyo. Anong sabi ng Biblia? Isuot mo ang armor ng ating Panginoon. At ang sabi sa Isaiah, kanina na sa binasa natin, no weapons, walang weapons na maaaring makagapi sa aking mga lingkod. At yan ay walang iba kundi kayo. Church, mapalad tayo. Ang dami. Yung bata, kung inyong nakita, isinakay na lang sa planggana para wag siyang malunod. Ang daming kalamidad, kapatid, na nangyayari sa ating mundo. Kailan pa kaya matatauhan ng tao? Kailan pa kaya mabubuksan yung kanilang kaisipan? Na ang Diyos ay nagpaparamdam. Na ang Diyos ay talagang napupuot na sa mga kasalanan na ayaw bitawan ng isang tao. Ano ba bang
klaseng kalamidad ang gusto ay ipakikita ng Panginoon para ang tao ay matutong magtiwala sa Kanya at magbukas ng kanyang puso. Kapatid, sari-saring kalamidad ang dumarating sa buhay ng taong. Pero bakit ayaw mo pang ipagkatiwala ng lubusan ang buhay mo kay Kristo? Sasabihin natin, mga kapatid, mapalad tayo. Yung iba doon sa Marikina, lubog na lubog, hindi alam, nag-iiyakan. Pero ikaw, kapatid, hindi mo ba nakita? Ang sarap ng tulog mo. Bakit? Kasi dinuduyang ka ni Kristo. Di ba? Ang ganda ng tayo dito, natulog tayo. Dito, wala kang makikita. Lahat as is na tayo yung nandito. Wala ni isa man sa atin. Ang nagorlisan nitong Ulysses at nitong bagyo na ito na, anong pangalan yung isang bagyo? Rolling. Di walang kurlis, walang nangyari sa atin. Bakit? Kasi ang buti ng Diyos mo. Dakila ang Panginoon mo. Hindi po ba? Yung COVID na ito. Kaya nga sabi nga po, kung maglilingkuran ninyo at susunod kayo sa akin, protektado ko kayo. Walang sino man na maaring makagalaw sa inyo. Ang ganda po ng pangako ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Kaya nga po, mga mahal kong kapatid, no? Sabi po, iwanan at talikuran na natin ang mga dinidiyos natin sa ating mga buhay. Iwanan na natin. Pastor, ano ba yung sinasabi mo laging mga dinidiyos sa ating buhay? Yan ba yung tinutukoy dyan sa iyong binasa na yung mga Diyos-Diyosan? Isa po yan, mga mahal kong kapatid. Totoo po yan. Minsan, alam niyo mga kapatid, natatakot po akong magturo nito, ayaw ko ituro. Dahil ito pong turo na ito, very sensitive po ito sa tao, lalo kung siya ay hindi natin kasama sa iglesia ito. Napaka-sensitive po nito, mga kapatid. Na hindi mo basta-basta pwedeng ituro, magsalita sapagkat alam mo. Ang sabi nga nila, dito na ako ipinanganak. Dito na ako mamamatay. Pero ang sagot doon, kung sa kulungan ka ng baboy pinanganak, hanggang ngayon, sige, huwag kang aalis, diyan ka sa kulungan ng baboy. Kaya mo? Mahirap po, mga kapatid. Ito po yung gusto kong ipunto, gusto kong pataanan, pero ako po yung dinadahan-dahan ko, mga kapatid, ang pagtuturo, sapagat alam ko na ito ay masakit, lalo na dun sa mga taong hindi pa ibinibigay ng lubusan yung pagkakilala nila sa Diyos na buhay. Yun ay walang iba. Yung Diyos ni Isaac, yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Moises, at yung Diyos ni Jacob, mga kapatid. Kaya nga, hindi po layunin ni Pastor na kayo po ay saktan, kundi ang layunin ko po, mga kapatid, ay gisingin kayo, ilagay kayo, na madilat ang tao sa katotohanan. Nabubuot po. Ang sabi po dyan, hanggang sa ikalawa, ikatlong salin ng iyong lahi ang puot ng Panginoon sa bagay na yan. Church, hindi tayo makakawala sa curse hanggat meron po tayo niyan. Kaya nga, sana, alam nyo, yung nandyan sa EDSA, simula nang itayo yan, nagkawindang-windang na ang bansa natin. Naniwala kayo doon? Simula nang itayo yan, yung nandyan sa EDSA na yan. Hindi ko po gusto na ang mga naka-tune up sa preaching nito, kayo po ay saktan. Ang nais lamang po ng Panginoon na ipabatid sa atin lahat kung ano ang katotohanan. Ang Diyos ay silosong Diyos. Ayaw ng Diyos na meron kang ibang Diyos na pinaglilingkuran. Ayaw ng Panginoon na bukod sa Kanya ay meron kang titingalain at kikilalaning Panginoon. Kung gusto mo, mabago ang buhay mo. Kung gusto mo na magkaroon ng tunay na tagumpay, kung gusto mo na magkaroon ka ng isang katotohanang tagumpay na hindi kayang bilhin ng iyong salapi, gaano ka mang kayaman. Yun, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ino-offer ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Ayaw po ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay mamalagi. Kaya nga, sabi ko nga po, hindi po ako nananakit ng aking kapwa.
ayaw ko pong manakit. Ang sa akin po, mga kapatid, sapagat ako rin po ay galing dyan. Na alos isumpa ako ng aking biyanan, ng aking pong durugin. Ay sa katigasan ng ulo ng aking mga kinuha, kumuha ko 5 kilo yung bigat ng maso, pinukpok ko yung ulo. Ganun po. At simula nun, mga kapatid, nakalaya po ako. Nakalaya po kami. Kaya nga, huwag kayong masasaktan, mga kapatid. Sabi nga po ng Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay parang tabak na 2 talim. Sihiwain tayo, sasabihin sa atin ng Panginoon kung anong katotohanan. Ang gusto ng Panginoon, lahat po tayo gusto ng Panginoon. Ang sabi nga po dito sa aklat na ating binasa kanina ay sabi sa 32 verse 26 ng Exodus, sabi dito, sige, maglingkod kayo kung kanino niyo maglingkod. Pero ang sabi sa Joshua 24:14, palayain mo ika ang aking bayan. Hayaan mo silang maglingkod sa akin. Church, ang gusto ng Panginoon, palayain tayo. Kung gusto ng Panginoon, lumaya tayo sa oras na ito. Ang preaching na ito, hindi po sa akin, hindi ko alam kung kanino. Pero maliwanag ang utos ng Panginoon. Iwanan mo, talikuran mo, at sumunod ka sa totoong Diyos na kayang magbigay at kayang magdugtong ng buhay mo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, mga mahal kong kapatid, sabi ko nga po kanina, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Iniaabot ng Panginoon ang kanyang kamay sa iyo sa oras na ito para ikaw ay kanyang tulungan. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Only one, iisa lang ang buhay natin. Iisa lang ang kaluluwa natin. Ang ino-offer ng Panginoon sa iyo sa oras na ito. Sabi nga po, mga kapatid, ang dapat mong paghandaan ay yung kaisa-isang buhay at kaisa-isang kaluluwa na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Church, sa katotohanan po, mga kapatid, kung bakit ikaw, ako, tayong lahat ay binigyan ng pagkakataon para tayo ay mabuhay sa mundong ito. Kung gusto nating makita ang katunayan at kung gusto nating makita kung ano ang kahulugan at ibig sabihin na binigyan tayo ng Panginoon ng isang buhay para paghandaan natin yung ating kaluluwa. Dahil hindi ito ang lugar para sa atin. Merong lugar na inihanda ang Panginoon sa buhay ng bawat isa at yun ay walang iba kung hindi ang lupang pangako, mga kapatid, ng ating Panginoon. Sayang ang buhay natin, kapatid. Sayang ang oras kung hindi natin paghahandaan ang ating kaluluwa. Kaya nga po, mayroon pong binabanggit sa aklat ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ngayon, hindi bukas, hindi mamaya, ngayon, ang araw ng kaligtasan. Ano pa? Acts chapter 4 verse 12. Kanino mo matatagpuan ang kaligtasan? Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga po, mga mahal kong kapatid, kung sino man sa oras na ito ang tumanggap sa hamon ng ating Panginoon, sabi niya John chapter 14 verse 6, I am the way. Ako ang daan. Ako ang buhay. Ako ang katotohanan. Ang sino man tumanggap sa akin, magmamana ng buhay na walang hanggan. Mahalaga ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kung dito nagtamasa ka katulad ng isang mayaman at si Lazaro ay dumanas ng kahirapan, pero bandang huli, ang mayaman nagdurusa, si Lazaro na naghirap, inaaliw sa sinapupunan ng ating Panginoon. Tinanggap niya ang Panginoon. Ngunit ang mayaman na natiling matigas ang kanyang puso, ayaw niyang angkinin, ayaw niyang paniwalaan ang ino-offer ng ating Panginoon. Ang sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, hindi bukas, hindi sa pangalawa, ngayon ang araw at oras ng kaligtasan. Tanggapin mo ang itinuturo ng Panginoon sa atin. Pag sinabing hiwalayan mo ang mundo, hiwalayan mo ang mundo. Ako lang at tanging sa akin ka lang sasamba sa oras na ito. Kaya nga, mga kapatid ko, hindi ko po gustong maka-open. Ang sa akin po ay sabihin kung ano ang katotohanan sa oras na ito. Sana, mga mahal kong kapatid, tayo po ay naliwanagan na tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon ay hindi po ito biro o nakadepende sa mood natin, kundi ang gusto ng Panginoon
lahat ng oras nasa mood ka para siya ay paglingkuran. Kaya nga, mga mahal kong kapatid, tandaan natin, ang Diyos natin ay hindi joker. Hindi po siya mapagbiro. Ang gusto niya ay katotohanan. Kaya nga, sa oras na ito, mga mahal kong kapatid, tanggapin natin ang ini-offer ng ating Panginoon, paglaanan natin ng panahon at halaga ang buhay na kaisa-isang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya ka nabuhay, kapatid, para paghandaan mo ang iyong kaluluwa. Aanin mo, makamtan mo man ang buong sanlibutan kung mapahamak naman ang iyong buhay. Di po ba, mga mahal kong kapatid? Kaya nga, sana sa oras na ito, mga kapatid, matanggap natin at huwag nating baliwalain yung utos at turo ng Panginoon. Na kanyang sinabi, tanging sa kanya lang ang daan, siya lang ang buhay at ang katotohanan. Kung tatanggapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay, ang offer niya ay buhay na walang hanggan. Tayo po tayong lahat, mga mahal kong kapatid, at tayo po ay dadako sa ating panalangin, sa ating Panginoon. Ang tanong ng Panginoon, meron ka bang kabigatan sa iyong buhay? Meron ka bang dinadala na suliranin sa iyong buhay? Bakit hindi mo subukan? Bakit hindi mo tanggapin ang hamon ng Panginoon sa buhay mo? Natalikuran ang mga dinidyos mo sa iyong buhay. Sumentro ka, tangi sa iisa at nag-iisang Diyos na kayang magbigay ng solusyon sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Okay? Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah.